Kasinungalingan sa relasyon ni Lovie Poe at Tom Rodriguez. Nang pumutok ang balita na nagkakalabuan ng mag-asawang Carla Abellana at Tom Rodriguez, lumutang ang ilang pangalan ng mga babae na dahilan umano kung bakit on the rocks ang kanilang marriage. Marami ang nag-iisip na marahil ito ay isang third party. Pero sa pag-amin nga ng ama ni Carla na si Ray PJ Abellana na isang one-night stand ang ugat ng lamat sa buhay ng mag-asawa ng dalawang kapuso stars, nalaman ng publiko na hindi basta chismis lang ang pinagdadaanan ng mag-asawa, bagkos ay mabigat na pagsubok silang hinaharap sa kanilang marriage life. Pero ang isyung ito ay na-misinterpret lamang daw ayon kay PJ. Hindi lang daw niya naipaliwanag ng maigi sa kanyang panayam kay Nay Christopher Min ang one-night stand issue na wala raw naman palang katotohanan. Sa paglilinaw ng ama ni Carla, aniya, at first, may nakarating po at nalaman ni Carla na may issue na one-night stand na involved si Tom. Si Tom naman was able to explain kay Carla na wala naman din pong katotohanan po ito at naiwasan naman din niya na mangyari yon. So wala pong natuloy na one-night stand according to Tom's side. Yun po ang senaryo ng issue na one-night stand. Napa-shortcut lang po, napa-abrupt lang po ng pagkasabi ko kay Nay Christy na napag-isipan ng masama. Pag-amin ni Ray, hindi pa niya naririnig ang panig ni Carla tungkol sa pinagdadaanan nilang marital problem ni Tom. Pero nagmensahe sa kanya ang anak matapos lumabas ang kanyang interview dahil hindi raw ito ikinatuwa ni Carla. She was mad. She was questioning me why I came up that way. Of course, I explained it to her right away and after my explanation, explaining my side, hindi naman din siya nag-message uli. Tumanggi munang magbigay ng pahayag sina Tom at Carla sa issue. Pero sa gitna ng kontrobersiya, nadadamay ang ilang mga celebrity sa away ng mag-asawa. Lumutang ang pangalan ng hot actress na si Lovie Poe na sa ngayon ay nasa kabilang bakod na ng Kapamilya Network. Hindi makakaila na malapit si Lovie kay Tom Rodriguez dahil not just once but so many times niyang nakasama ito sa mga projects sa GMA at pelikula. Nariyan ang Someone to Watch Over Me, isang serye sa Kapuso Network at gumanap ang dalawa bilang husband and wife. Sumunod rito ang sexy film na The Significant Other kung saan mapangahas ang mga sex scenes ng dalawa na siya namang ginawang obra ng batikang direktor na si Joel Lamangan. Dahil sa hindi makakaila ang chemistry ng dalawa, marami ang nagli-link sa kanila kahit meron silang significant person sa kani-kanilang buhay. Kaya naman nang pumutok ang balitang may hindi pagkakaunawaan sina Tom at Carla, ang idinawit agad sa kanilang gulo ay si Lovie. Ipinipilit ng iba na may kinalaman ng kapamilya Precious Jewels sa pinagdaraanan ng mag-asawa na last October lang ikinasal. Ayon sa source, nung una ay natatawa lang si Lovie dahil very pathetic naman daw yon pero ngayon parang gustong i-justify ang nasabing pag-uugnay kina Tom at Lovie ay umalma na raw ang aktres. Maging ang management team ni Lovie na LVD Management Corporation ng talent manager na si Leo Dominguez ay nilinaw na ang intriga. Kawawa naman si Lovie kung mapagbibintangan siya. Siya naman ngayon ang bagong biktima ng mga mahilig gumawa ng fake news. Natatawa lang noong una si Lovie pero ngayon na kumakalat na lang ang fake news na ito at marami nagtatanong sa kanya kung totoo ba ito, kailangan na namin mag-react para klaruhin ang issue. Kaibigan ni Lovie ang mag-asawa. Nakasama na ni Lovie si Carla sa pelikula at 3 beses na ring nakasama ni Lovie si Tom sa pelikula. Hinding-hindi magagawa ni Lovie ang makipagrelasyon sa isang taong may asawa na. Lalong hindi siya manghihimasok sa marriage ng kinabibilangan ng mga kaibigan niya. So, gusto lang namin i-clarify na hindi totoo yan. Very fake news, kaya tigilan na.
Parang unbelievable naman kasi talaga dahil common knowledge sa showbiz na mahigit 2 taon na ang relasyon ni Lovie sa US-based British writer-producer na si Montgomery Blanco. Taon 2019 matapos ang split ni Lovie post sa kanyang Filipino-French boyfriend. Namataan ito na may bago ng inspirasyon at isang foreign national din. Sa kanyang hiatus from showbiz noon, nag-enjoy kasama ito sa pagrampa sa iba't ibang ganap tulad ng race meeting sa Royal Ascot sa Inglaterra. Isa ito sa pinaka-prestihiyosong horse racing sa England at dinadaluhan pa ito ng British family. Dito ay dumalo si Lovie at Monty looking posh in their OOTD. Ayon sa singer-actress, suwak sila ni Monty pagdating sa mga interes dahil pareho silang nasa entertainment industry at mahilig silang manood ng mga pelikula. He's very old soul, iba siya mag-isip, he's very nice. Pagsasalarawan ni Lovie. Enjoy raw siya kahit long distance ang kanilang relationship. Nasa Pilipinas si Lovie with her booming career, habang si Monty ay nasa Los Angeles, California working in Hollywood. Constant naman daw ang communication nila. Proud din siya dahil naiintindihan nito ang kanyang trabaho at minsan ay nagpapasexy sa pelikula. Actually, I love na naiintindihan niya ang trabaho ko. Yun namang pagpapasexy, it's just that you're just doing your job and you're doing serious acting. Kasi in a relationship, there are things that are negotiable and non-negotiable. I guess being a good person is non-negotiable, pati na yung sense of humor. I think having a good heart and soul is also non-negotiable. Yung right amount of love and understanding is also. Yung negotiable to me would be yung physical aspect. Siyempre, it's already automatic. My career is one of my priorities. I don't want who would dictate me what I'm doing, but I believe in compromise. Ayaw namang sabihin ni Lovie kung si Montgomery na nga ang lalaking gusto niyang pakasalan dahil hindi raw nila ito na pag-uusapan. I don't know. We don't talk about it. We're just enjoying what we have now. We enjoy each other's company. We make sure that we are part of each other's lives. Naipasyal na ni Lovie ang kanyang boyfriend sa Pilipinas at nakilala na rin ito ng kanyang mommy. Nung dumating ang pandemya, kung maraming mga couples ang naghiwalay dahil hindi kinaya ang LDR at pagbabawal na madalaw ang minamahal sa ibang bansa, naging matibay si Lovie at Monty and they were getting stronger each day. Monty even exert extra effort to make Lovie feel special. Sa interview ni Lovie noong 2020, aniya, hindi biro ang LDR. Mabuti na lang daw at solid ang foundation nilang dalawa. I think to be in this kind of relationship, you both have to be very solid about it and how you see each other. We are good. I'm happy. Hindi man daw perpekto ang kanilang relationship, maipagmamalaki ni Lovie na pareho sila ng gusto kaya nagkakasundo sila. We do have like moments, of course. Hindi mo naman maiiwasan to miss each other. Nang lumuwag ang restriction ng Estados Unidos ay agad ring lumipad si Lovie to be reunited with her beau. At gayon din ang ginawa nito noong 2021 kung saan ay nagstay ito sa California para makasama ng mas mahaba si Monty. At simula nang tumawid bakod si Lovie sa ABS-CBN noong September 2021, sunod-sunod ang mga projects na nakalinya para sa kanya. Ini-enhance rin ng kapamilya ang husay ng aktres sa performing kaya naging parte na rin ito ng ASAP. Sa ABS-CBN lang din nagawa ng aktres na makaawit kasabay ang kanyang iniidolo na si Regine Velasquez. Kahit pa pareho silang nanalagi sa GMA Network ng mahabang panahon. Recently ay kakatapos lang din ang shooting niya together with Janine Gutierrez na kasamahan rin niya sa GMA na tumawid sa kapamilya noong January 2021. Janine and Lovie has a new project at ito ang Sleep With Me na ipapalabas ngayong 2022 for iWant TFC. Busy na rin ngayon si Lovie na nasa lock-in taping kasama ang cast ng Filipino adaptation ng Korean series na Flower of Evil, kung saan ay makakaparis niya rito ang papa ng bayan na si Piolo Pascual.
Kasama rin rito sa cast sina Denise Laurel, Joros Gamboa, Epi Quizon, Keith Thompson at Joen Pascon na nakasama na rin ni Lovie Poe noon sa proyektong The Annulment. Busy sa career at happy sa love life, mapapasana all ka na nga lang sa estado ni Lovie Poe sa ngayon. Kaya naman hindi rin ikinatuwa ng aktres na pati ba naman sa isang isyong wala siyang kinalaman ay kailangan siyang madawit. Sa ngayon ay pinipilit naman ni Tom Rodriguez at Carla Abellana na ayusin ang kanilang pagsasama. At ayon sa ama ni Carla, pinayuhan niya ang dalawa ng importante ang good communication. Importante na may communication silang dalawa, i-work out nila yan. So much the better na ma-normalize na uli sila at maipatuloy nila yung buhay mag-asawa nila. Ayon pa kay Ray PJ Abellana, personal siyang pinuntahan ng manugang niyang si Tom kung saan inilahad ng aktor ang kagustuhan nitong maayos ang problema nila ni Carla. When he came over to talk to me and explained his side, he would cry along with his explanations and everything. He keeps on saying na he wants his wife back. He wants Carla back because she loves Carla very much. That's why they settled down. O mga ka-showbiz peeps, na gustuhan niyo bang ating paksa sa araw na ito? Type your comments below.